Ano ba naman yan, Marco anak? Yung madamit mo kung saan-saan na naman nakalat. Hindi ka ba marunong maglagay niyan sa dapat kalagyan? Tingnan mo pati sa ibabaw ng upuan mo may mapantalon. Yung mamedyas mo nag-isa na lang. Hindi na alam kung nasaan yung makapares. Kaya tuloy bili ka ng bili ng medyas kasi nawawala ang mapares. Paano kasi kapag hinuhubat mo? Kung saan-saan mo na lang tinatapon. Anak naman, tigilan mo na yung kakalaro mo. Ano bang makukuha mo diyan? Pati pagligo mo nakakalimutan mo na. Hay naku, lumabas ka na nga diyan, kumain ka na. Nasasanay ka na lang na hindi ka kumakain sa umaga. Labas na. Opo ma, tatapusin ko lang po ito. Kapa talaga ako nainis. Ibebenta ko yung computer mo. Tumayo ka na diyan, kumain ka na doon sa bubble. Tatapusin ko nga lang ma. Marco ha, huwa mong hintaying magalit ako. Tumayo ka na at kumain ka na doon sa baba. Hay na ako seka na nga. O na. Uso ang mga online games nung panahong iyon. At isa po ako sa mga anak na pasawe. Basta lang makapaglaro. Inis kong iniwan ang nilalaro ko at sinunot na lang si mama. Mabilis akong kumain sa kusina at habang nandun, narinig ko naman ang usapan ni mama at ng labandera namin. Dahil dun, nawala ang inis ko nang marinig ang boses ni Elena. Kaya mo ba yang tapusin Elena? Mas marami kasi ito kumpara sa nakaraan. Huwag kang mag-alala, dadagdagan ko naman ang ibabayad ko sa iyo. Naku kayang-kaya ko po ito, Aling Sofia. Hindi naman po sobrang dumi. Kung sa bagay, konti lang din naman ang damit ko diyan. Mas marami ang damit ng anak ko at sa kapawis lang naman. Opo, sige po. Bago magtanghali, nakasampay na po ang maiyan. Ay sige, salamat ha. Kung may kailangan ka, kumatok ka lang sa kwarto ni Marco. Alis kasi ako. Baka mamayang hapon pa ako uwi. O sige po, wala pong problema. Hoy Marco, huwag kang bingi kapag may kumatok sa kwarto mo mamaya ha. Pansinin mo iyon. Oo nama, at saka maligo ka nga. Ang baho mo na. Grabe naman ito si mama, napaka-oa. Anong oa? Toto ang sinasabi ko, mabaho ka na talaga. Inamoy ko naman ang sarili ko. Sa sobrang pagkababat ko sa computer game, nakalimutan kong naligo ako kahapon. Napalit lang ako ng damit, kaya naman pagkatapos kong kumain, naligo rin ako. Umalis naman noon si mama kaya ako na lang ang naiwan sa bahay. Naisa lang akong anak kaya medyo may ginhawa ang buhay namin dahil nasa ibang bansa ang tatay ko at sinanay naman ay may maliit na negosyo. Habang nasa sala ako, pasilip-silip ako kay Elena sa labas. Abala nga ito sa paglalaba at paminsan-minsan ay napapahinto ito para sagutin ang mga tawag sa kanyang cellphone. Ang ganda niya talagang pakmasdan, simple lang, mahaba ang buhok at napakakinis ng kutis. Sa bawat pangiti niya, tila ba gumagaan ang buong paligid ko. Siya ang dahilan kung bakit kahit papaano ay lumalabas akong kwarto ko para lang masilayan siya kahit saglit, ngunit hanggang doon na lang iyon. Mayroon na siyang nobyo at ako, isa lang palamunin na naghihintay ng board exam. Imbes na bumalik sa paglalaro, pumasok kaya ako sa kusina. Sinilip ko muna si Elena sa labas sa tabala nga ito sa paglalaba. Tumutunog ang cellphone nitong dekipad pero hindi nito pinapansin. Hoy Elena, may tumatawag sa iyo. Naku, hayaan mo na yan. Alam naman niyang ganitong oras may trabaho ako eh. Wala ba siyang trabaho? Siguro wala. Anong araw ba ngayon? Martes. Ay, day off niya pala ngayon. Ah, naku, nakalimutan ko. Hayaan mo na nga, mamaya na lang. Mahaba pa naman ang araw. Hindi ka ba binibigyan ng boyfriend mo ng pera? Kayot ka ng kayot para sa sarili mo. Ito naman, hindi ko naman siya sinagot para sustentuhan ako. Ano ka ba? Saka kulang pa nga sa pamparal sa kapatid niya yung kinikita niya. Tapos yung sahot niya kinsenas katapusan pa. Tumango lang ako nun. Ayoko kasing humaba ang kwentuhan namin tungkol sa boyfriend niya. Halata kasing gustong-gusto niya ang lalaki dahil breadwinner daw ng pamilya. Walang-wala ako nun kasi ako. Palamunin ni mama sa bahay. Naghahanda kasi ako nun para sa board exam ko. Pero ika nga ni mama, hindi naman daw halata na naghahanda ako. Bumalik ako sa kusina at biglang nakaroon ng inspirasyon. May nakita kasi akong ground beef sa ref at mga gulay. Naisip kong lutuin ang pakaing madalas gawin ni Papa tuwing umuwi siya galing abroad. Magaling ako sa pagluluto, pero minsan ko lang ginagawa, lalo na kapag tinotopak ako. Pagkatapos ng halos isang oras, lumabas ako na may dalang plato. O Elena, kain muna. Halahoy, tagalaban niyo ako dito Bakit nagluto ka ng pagkain para sa akin? Masama ba iyon? Gusto ko kasing matikman mo yung gawa ko.
Malay natin baka pwede palang pang negosyo ito. Ibig mong sabihin may plano kang magtinda niyan. Seryoso ka? Bakit? Porke ba kilala mo, akong lulong sa computer. Hindi na pwedeng magplano sa buhay. Saka hindi uso yung pakain na ito dito. Kapa masarap. Siguradong magiging mausisa yung mga tao. Saka siguradong bibili sila sa akin. Mukhang mabango nga iyan ah. Kinakain pa ba itong papel? Ano bang klaseng papel ito? Hindi iyan papel no? Ano yan? Pita bread. Kinakain iyan. Totu, kasi tinapay din iyan. Ay, tinapay pala. Aray ko, mainit pa. Pero sige, tikman ko nga. Ang sarap, masarap nga. Tapos may gulay pa. Pwede ito pwedeng ibenta. Tapos nasa ganitong balot, pwedeng bitbitin kapag kinakain. Pero parang ang mahal ng ingredients niyan, iyon lang. Grabe, swerte ko naman. Nakakain ako ng pakain pang mayaman. Bali, simpleng pakain lang iyan sa bansang pinagtatrabahuhan ni Papa. Pangtawid gutom lang iyan doon. Pero ang sarap, di ba? Ang sarap mong magluto. Alam mo, makakabuhay ka ng pamilya. Ikaw talaga. Pero saka na, kapag may trabaho na ako. Bakit pala ayaw mong mahanap kang trabaho? Ayoko pa. Naghihintay pa akong board exam. Gusto ko kung ano yung tinapos ko. Iyon din ang pagtatrabahuhan ko. Ayaw nga pala Ang swerte mo talaga sa magulang mo. Tapos buti hindi ka nabagot sa pag-aral nun, natapos mo talaga yung kurso mo. Babat lang ako sa computer kapag nasa bahay, pero hindi ako loko-lokong anak, no. Alam ko yung hirap ni Papa sa abroad. Kapag nakapwesto na talaga ako, pauwiin ko na talaga siya. Magiging breadwinner din akong pamilya ko. Pangarap mong maging breadwinner? Para naman makabawi ako sa magulang ko, di ba? Ayos naman iyon. Naman. Ibig sabihin mabuti kang anak, marunong kang tumanong utang na loob sa mga magulang mo. Buti ka nga nung matapos ka, hindi ka nakabuntis ng babae. Hoy, ano bang pinagsasabi mo? Seryoso ako. Kasi kadalasan samga kagagraduate lang, nag-aasawa na agad. Yung magulang na nagparal, hanggang tanggap na lang sila sa kapalaran ng anak nila. Tapos katwiran pa ngang iba, kapag pamilyado na yung anak, hindi na obligasyon yung magulang. Masyadong malawa ang pangunawa niya sa buhay. Marunong siyang tumanaw utang na loob sa magulang. Kung sa bagay, naisip ko rin noon, kapag nag-asawa ko agad pagkagraduate ko, hindi ako sigurado sa babaeng mapapanggasawa ko. Bilang nag-isang anak, talagang ako at ako lang din ang babawi sa mamagulang ko. Hindi ko alam kung halimbawang may asawa ako, makakapagbigay pa kaya akong sustento sa kanila. Dahil ayaw ko rin na hanggang pagpapaaral lang sila, hanggang kayot lang sila para sa anak, tapos wala din pala silang mapapala. Pagkatapos nito, may tanong ako, Elena. Ano naman iyon? Iyang kwintas mo, pampaswerte ba iyan? Para kasing iba iyan para sa akin malayo sa uso. Ito, pulsras ko ito nung bata pa ako. Hindi na kasya sa kamay ko ngayon kasi malaki na ako. Sanggol pa lang kasi ako nun. At ginawan ko lang itong tali ngayon para pwedeng gawing kwintas. Agimat kasi ito nun laban sa aswang. Aswang? Hindi ka naniniwala sa ganun. Medyo. Pwede rin kasing kwentong barbero lang iyon Hindi naman ako nakakakita pang aswang. Totoo ang aswang, ano ka ba? Nakataon lang na hindi kayo nabibiktima? Ano ba ang ginagawang aswang? Alam mo kasi, ang aswang, natatago talaga iyan sa anyong tao. Kasi nga, konti lang sila. Kahit mas malakas sila sa tao. Marami silang bagay na kinatatakutan at wala silang laban sa matao kapag pinatulungan na. May kabarin yang maiyan. Kapag nabiktima, wala iyong pinakaiba sa mga magnanakaong yaman ng iba, kabarin ang puhunan nila. Ikaw ba, nakakita ka ng aswang? Mandarangkal. Isa siya sa mga aswang na may kakayahang magpanggap na magandang babae para lang makapambiktima ng malalaki. Nagpapanggap na magandang babae. Naku, baka aswang ka ha? Anong aswang ako? Maganda ka Biro ba iyan o insulto? Hindi, biro lang iyon. Pero sabi mo, ginawan kang proteksyon laban sa aswang. Anong klaseng aswang iyon? Karaniwan lang, pero hindi ko iyon nakita. Siyempre, sanggol pa lang ako nun. Di ka mag-anak kang albularyo kasi marami kang alam tungkol sa aswang. Hindi Walang albularyo sa pamilya namin. Pero nakaroon na kami ng tulong mula sa albularyo dahil nga doon sa muntik na akong maaswang. Ikaw naman yung may tawag ngayon. Si Rico pala ito. Teka, kausapin ko lang ha. Sige. Sa gitna ng aming masengkwentuhan, biglang sumingit ang realidad.
Ang babaeng kaharap ko ay pag-ari na nga iba. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok na ulit sa loob ng bahay. Doon ko na lang naramdaman ang epekto ang aming pag-uusap. Tila ba mas lalo akong nahulog sa kanya. Hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang pag-isip. Ngunit kasabay nun ay ang kaba na dulot ng kanyang kwento tungkol sa aswang. Totoo man o hindi, may kakaibang bigat ang masalitang binitiwan niya na nanatili sa aking isipan. Pagsapit na pon, umuwi na rin si Elena. Ako naman ay bumalik sa aking kwarto pero imbes na maglaro, naupo lang ako sa kama at nagisip. Hindi maalis sa isip ko ang masinabi niya, lalo na yung tungkol sa aswang. Ngunit higit pa ron, ang kanyang ngiti at ang paraan ng kanyang pagsasalita ang tunay na tumatak sa akin. Sa gitna ng aking pakmumuni-muni, bigla na lang may sumigaw mula sa baba. Marco, tol, labas ka diyan, laro tayo. Si Paolo pala, ang matalikong kaibigan. Masyadong istorbo? Bakit ba istorbo? Parang alam ko na iyan nandiyan siya naglaba kanina. Bakit ba? Tara laro tayo. Naisip pa ako mamaya na. Anong naisip? Kailan ka pa natutong maisip ng malalim? Aber, baka naman dahil iyan sa labandera niyo ha. Umakyat siya sa kwarto ko at naupo sa tabi ko. Aba, mukhang tinamaan ka na nga to. Hindi ka man lang nakatutok sa computer mo. Anong pinagsasabi mo diyan? Nagpapahinga lang ako. Nagpapahinga o nagde-daydream tungkol kay Elena. Huwag mo akong itulad sa iyo, si Raulo. Bakit hindi? Maganda naman si Elena Kung ako sa iyo, tol, kikilos na ako. May boyfriend na nga yung tao, di ba? Ano ka ba? Parang hindi mo alam ang galawan. Yang boyfriend ni Elena, si Rico. Walang oras iyan para sa kanya. Puro trabaho, pamilya. Kapag inasawa niya yung boyfriend niya, ang buhay ni Elena tagalaba pa rin. Pero kung sa iyo mapupunta sa oras na makakuha kang trabaho, tol, sigurado, reyna ang buhay niyan. May natapos ka? Yung boyfriend niya, ano bang natapos nun? Wala. Wala akong trabaho ngayon. Saka huwag mo nga akong ikumpara sa boyfriend niya. Siraulo ka ba? Kakagraduate mo lang kasi, normal lang iyan. Pero isipin mo, tol, hindi pa rin maganda. Liligawan mo, yung babae kahit may nobyo, kahit anong sabihin mo, may pride pa rin ako no? Ano ka ba? Pero gustong-gusto mo nga Aminado na ako diyan, pero mas may gina yung hindi niya alam. Mapapasama tayo diyan, napakamot ako sa ulo. May punto si Paolo, pero mali pa rin para sa akin, ayokong makasira ng relasyon. Pero hindi ko rin may kakaila na sa tuwing nakikita ko si Elena. May kung anong nagtutulak sa akin na sana. Ako na lang. Sana ako na lang yung nobyo niya. Umalis din si Paolo pagkatapos ng ilang oras ng pangungulit. Ako naman, nakaramdam ng uhaw kaya nakpasya akong lumabas at pumunta sa tindahan sa kanto para bumili ng soft drinks. Maliwalas pa naman ang panahon, magabandang alas 6 ng hapon. Uy Clara, uy Marco, kumusta ka? Ayos naman ako. Pabili nga akong malamig na soft drinks diyan. Teka sandali. Ipa-plastic ko ba? O sige, para hindi ko na ibabalik yung bote. Naku, walang plastic dito Teka lang, kukuha ako sa lupha, ubos na pala yung nandito. Nahintay ako sa labas. Medyo natagalan siya. Tumingin pa ako saglit sa relo ko. Lumipas na ang halos 5 minuto. Ilang sandali pa, bumalik si Clara at inabot sa akin ang sukli ko. Sinuklian niya ako pero hindi niya dala ang soft drinks ko. Bilangin mo nga kung tama. Grabe ka naman, puro piso ito kaya nga bilangin mo. Ang bigat nito sa bulsa, walang hiya ka talaga. Pero tama naman, saka bakit parang lutang kayata? Bakit naman? Nasaan na ba yung soft drinks ko? Ay, nandun pala. Sorry, nawala sa isip ko. Hindi ko pa nga pala nailalagay. Sorry talaga Baliw ka talaga kung ano-ano kasi iniisip mo. Baka ininuman mo na iyan, Hoy, hindi naman. Teka lang, kunin ko lang. Ito na, maraming salamat. Kinuha ko ang soft drinks at naglakat na pauwi. Diretso sa bibig ko nun ang straw habang umiinom. Ang daan papunta sa amin ay medyo liblib. May dadaanan kang mahabang pilapil ng palayan. Tahimik ang lugar na iyon at kakaunti lang ang dumadaan. Mag-isa lang akong naglalakat nun. Ninanamnam ang lamig ng inumin. Hindi man lang sumagi sa isip ko na may masamang mangyayari sa akin. Mabilis kong naubos ang soft drinks ko. Itatapon ko na sana ang plastic na bote nang bigla na lang akong nakaramdam ng matinding pagkahilo.
Walang ano-ano, biglang umikot ang paningin ko. Napahawak ako sa aking ulo. Ano ang nangyayari sa akin? Parang nahilo ako. Aray, ano ba ito? Bakit ganito? Habang tinatanong ko yon sa sarili ko, lalo pa akong tinatalong ang matinding pakahilo. Ang mapuno sa paligid ay tila sumasayaw. Ang lupa na tinatapakan ko ay parang gumagalaw. Sinubukan kong kumapit sa kung anuman pero wala. Ang huli ko na lang naramdaman ay ang pagbagsa ng aking katawan sa damuhan. Hindi nagtagal, tuluyan nang dumilim ang lahat sa aking paningin. Nang magising ako, tila umaga na. Ramdam ko ang sikat ng araw na tumatama sa aking mamata mula sa siwang ng dingding na gawa sa nipa at kawayan. Masakit ang ulo ko at parang ang bigat ng buong katawan ko. Sinubukan kong bumangon at doon ko napagtanto, wala akong kahit anong saplot sa katawan. Agad akong napabalikwas nung bangon. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Isa itong maliit at maruming kubo. At sa isang sulo, nakita ko ang isang bagay na nakpatigil sa patibok ng puso ko. Katabi ko si Elena, wala rin siyang kahit anong suot sa katawan. Anong nangyari? Teka, wala akong maalala. Hindi pwede ito. Elena! Diyos ko! Bakit ka nakatali? Ano ito? Bakit ganito? Nakagapos ang kanyang nga kamay at paa. May magabakas nga alikabok sa kanyang balat at tila mahimbing siyang natutulok. O marahil ay wala ring malay. Sa sobrang pagkabigla, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Nagsimula akong umiyak na hindi alam ang gagawin. Ang isip ko ay naglakbay sa aking mapangarap sa board exam na malapit na sa lahat ng sakripisyo ng magulang ko. Lahat na iyon ay parang bulang maglalaho dahil sa pangyayaring ito. May gustong sumira sa akin. May gustong idiin ako sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Malinaw na ginasa siya, ngunit hindi ako iyon. Hindi ko iyon magagawa kailanman. Sa gitna ng aking pagpapanik, isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Kailangan kong makaalis dito. Ngunit paano si Elena? Iwan ko ba siyang nakagapos? Kahit nanginginig ang buong katawan ko, gumapang ako palapit sa kanya. Inalis ko ang tali sa kanyang mga kamay at paa. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Bawat galaw ko ay puno ng takot na baka bigla siyang magising at makita ako sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos kong alisin ang tali sa kanyang katawan, agad kong hinanap ang aming madamit na nakatamba sa isang sulok. Nagmamadali akong nagsuot ng damit at hindi na lumingon pa. Tumakbo ako palabas habang humahagulhol. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabok ng aking dibdib at ang sarili kong mahikbi. Patawarin mo ako, Elena, ha? Napakaduwag ko. Hindi ko alam ang gagawin ko talaga. Pasensya na kung kailangan kitang iwan. Ayoko sana, pero wala talaga akong magagawa. Bakit ba ito nangyayari? Ano bang kasalanan ko? Dere-deretso ang takbo ko hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Humahagulhol akong kumatok at sumigaw. Ma, tulong ma. Agad na bumukas ang pinto at bumungat sa akin ang nag-alalang mukha ni Mama. Saan ka ba nanggaling, Marco? Bakit ngayon ka lang? Ewan ko, hindi ko alam. Diyos ko, bakit ako nandun? Anong hindi mo alam? Anong nandun? Kumalma ka nga, Marco. Ano ba kasing nangyari? Huwag ka mapanik, ano ka ba? Makinig ka sa akin. Saan ka pumunta kagabi? Ma, hindi ko maalala talaga. Anong hindi mo maalala? Kasi ma, nagising ako na sa tabi ko na si Elena. Ano? Pro, nakatali po siya. Anong nakatali siya? Hindi ko po alam, ma. Nagising ako. Ganun na lang yung sitwasyon namin. Wala siyang damit, tapos wala akong damit, tapos nakatali siya. Pero ma, ang huli kong naalala, nahimatay ako sa daanan. Alas 6 ng hapon iyon, pauwi ako. Parang mag-alas 7 na nun. Diyos ko, bakit ka naman nahimatay? Hindi ko alam, ma. Hindi ko talaga alam. Teka lang, anak, kumalma ka. Huminga kang malalim. Oh, ganyan. Tama iyan. Hinga lang malalim, ha? Anak, inhale, exhale. Kumalma ka. Ngayon, makinig ka sa akin. Sagutin mo lahat ng tanong ko, ha? Naintindihan mo ba? Opo, ma. Bago ka nahilo sa daan, ano ang kinain mo? Kumain akong inihaw, ma. Dalawa kami ni Paolo na bumili nun. At si Paolo, nasaan? Nauna na siyang umuwi. Tapos, bumili pa akong soft drinks pagkatapos. Saan ka bumili? Iyon ba ang huli mong nilunok? Opo, ma. Bakit po? Sa soft drinks po ba iyon? Mabilis lang umapekto ang pampahilo, anak. May gustong sumira sa iyo at ginamit pa si Elena. Nasaan siya ngayon? Diyos ko, ma. Sa sobrang takot ko,
Iniwan ko siya doon sa kubo malapit sa palayan. Ano ba iyan? Iniwan mo siya doon. Teka, babalikan ko muna. Huwag na. Kung lumabas ka doon at wala namang nakakita sa iyo, malabong mapagbintangan ka dahil ikaw ang unang nagising. Pero ma, si Elena, naintindihan ko ang awa mo sa kanya. Pero tama lang na tumakas ka. Dahil kung ginising mo siya na ganon ang sitwasyon ninyo, ikaw ang mapagbibintangan. Marco, iyan ang gusto nilang mangyari. Mabuti na lang at ikaw ang unang nagising. Diyos ko ma, sana makalis siya dun. Hindi ito kakayanin ng konsensya ko na iniwan ko lang siya basta dun. Inuna mo lang ang sarili mo at hindi masama iyon. Kanino ka ba bumili ng soft drinks? Nakita mo ba ang paksalin sa plastik? Bumili ako kay Clara ma? Ganito kasi iyon. Wala na raw stock ng plastik sa tindahan niya. Kumuha siya sa loop ng bahay. Tapos dala na yung soft drinks na binibili ko. Nakalimutan pa nga niyang dalhin pabalik kaya natagalan. Hindi ko alam kung nakalimutan niya ba talaga o sinadya niya iyon. Hindi ko na kasi naisip Mali ko ba kung nangyari ito? Kung may ginawa nga siya ma, ano bang kasalanan ko sa kanya? At bakit? Dito ka lang. Pumasok ka sa kwarto mo at pupuntahan ko yang si Clara. Ma, huwag mong sabihin na hindi ako nakauwi. Ako ang bahala anak. Hindi ako papayak na hadlangan nila ang pangarap mo. Abot mo na iyan. Tapos sisirain pa nila. Hindi ako papayak. O sige na. Umakyat ka na sa kwarto mo at ayusin mo ang sarili mo. Umalis si Mama noon. Tuliro at gulong-gulo akong pumasok sa kwarto. Walang tigil ang pagtulong luha ko. Makahalong takot na mapakbintangan at awa para kay Elena. Ilang oras akong nagmukmok sa kwarto. Ang takot at awa na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng matinding kaba at galit. Galit sa kung sino man ang gumawa nito sa amin at kaba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Bumalik si Mama na may dalang pagkain, ngunit wala akong ganang kumain. Wala akong gana. Huwag kang makpaapekto sa nangyari. Wala kang dapat ikatakot kung wala kang ginawang masama. Marco, kumusta ho si Elena? May balita ba tungkol sa kanya? Nasa barangay hall siya, kasama ang pamilya niya. Ako naman kinompronta ko si Clara. At gayang inaasahan, itinanggi niyang may nilagay siyang kung ano sa soft drinks mo. Pero may nakita akong plastic ng soft drinks sa daan kung saan ka raw nahimatay. Kinuha ko iyon at ipapadala ko sa laboratorio para masuri. Huwag kang maalala, gagastos ako ng malaki para lang mapatunayan na may droga doon. Ma, ayos lang ba siya, si Elena? Abay syempre hindi. Katulad mo, depressed din siya. Pero mas malala ang napagdaanan niya Hahanapin ko talaga ang gumawa niyan sa inyo at sisimulan ko kay Clara. Pero anak, mag-ingat ka. Baka bawat salita na lalabas sa bibig mo ay gamitin nilang ebidensya. Malay natin, ang gumawa nun sa iyo ay pinapanot ka lang habang tumatakbo ka palabas. Mas lalo akong kinabahan sa sinabi ni Mama. Paano nga kung may nakakita sa akin? Paano ko dedepensahan ang sarili ko? Tumakas pa ako. At alam kong sobrang nakpanik ako habang tumatakbo, kinagabihan. Ang kinakatakutan ko ay nangyari. May mga pulis na kumato at pumunta sa bahay namin. At kahit alam kong wala akong kasalanan, kahit sinabi ni Mama na wala akong dapat ikatakot, kahit sino naman sa sitwasyon ko, hindi maiwasang kabahan. Sige lang anak, sabihin mo ang totoo. Hindi mo kailangang magsinungaling. Ma, paano kung idiin nila ako? May pag-asa pa tayo, kaya kumalma ka. Harapin mo lang ang mapulis. Ipaliwanag mo sa kanila ang buong nangyari sa'yo mula kahapon ng hapon kung sinong kasama mo at kanino ka bumili ng soft drinks. Tulad ng sabi ni Mama, iyon ang ginawa ko. 2 pulis ang pumunta sa bahay at inusisa ako. Questionable ang pagtakbo ko, pero pinaliwanag ko rin ang side ko nun. Inosenteng tao ako at natakot lang sa ganoong klaseng sitwasyon. Ngunit isang revelasyon ang nakpabagsak sa aking mundo. May nakakita raw sa iyo, Marco, sabi ng isang pulis. Isang bata na napapalipat ng saranggola malapit sa palayan. Nakita ka niyang tumatakbo mula sa kubo at mukha ka raw balisa at takot na takot. Doon na nasimulang gumuho ang lahat. Lahat ng paliwanag ko ay tila walang saysay. Kinuha na nila ako ng fingerprint dahil kinalagan ko nga siya sa tali bago ako umalis at pati iyon ay pinaliwanag ko. Sa kalagitnaan ng pausap, biglang dumating si Rico, ang nobyo ni Elena, kasama ang 2 niyang kaibigan. Punong galit ang kanyang mata. Anong ginagawa mo ditong hayop ka? Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita pa. Yung babaeng iningatan ko buong buhay ko, sinira mo. Anong klaseng halimaw ka? Hindi ako. Nandito ako para linisin ang pangalan ko.
Hindi ako ang gumawa nun, Rico. Bata ang nakakita sa iyo. At ang bata, kahit kailan hindi nagsisinungaling iyan. Oh, bata nga. At sinagot ko na ang tanong kung bakit ako tumakbo. Siyempre, natatakot akong mapagbintangan. Sinungaling. Matagal ka nang may gusto sa nobya ko, kaso nga lang, hindi mo siya makuha sa akin kaya dinaan mo na lang sa ganito. Napakawalang hiya mo, hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasuntok niya ako sa labi. Sumubsob ako sa sahig, ramdam ang init ng dugo sa aking bibig. Inawat sila ng mga pulis, habang si mama ay sumisigaw. Umalis ka na, papatunayan ko pa rin sa inyo na wala akong kasalanan. Hindi ako susuko, alamin ko pa rin kung sinong gumawa sa akin nito. Huwag mo na akong dramahan. Umalis ka na lang bago pa magdilim ang paningin ko sa iyo. Umalis si Rico na nagbabanta pa. Ako naman ay naiwang tulala. Pinupunasan ang dugo sa aking labi. Punong galit ang aking katawan, ngunit higit sa lahat, punong paknanais na makamit ang hustisya. Nang makaalis na ang mapulis, niyakap ako ni Mama. Huwag kang mag-alala, anak. Nariyan ang ebidensya mula sa soft drinks. Hihintayin na lang natin ang resulta. Baka bukas meron na iyon. Ibibigay ko iyon sa mga taong humahawa ang kaso. Isa pa, Ana, huwag kang magmakaawang tiwala nila. Ipakita mong palaban ka pa rin. Ayaw kong nagmamakaawa ka ha. Dahil hindi ka namin pinalaking ang papa mo para magmakaawa. Idadaan natin ito sa matibay na pruweba. Tama si Mama. Hindi ako dapat magmukhang kaawa-awa. Kailangan kong lumaban. Kahit buong baryo pa ang humusga sa akin, hanggat alam ko ang totu, hindi ako titigil. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga sa aking kama, hindi ko maiwasang isipin si Elena. Paano na siya? Paano niya haharapin ang lahat ng ito? At sa gitna ng aking mga iniisip, isang malamig na takot ang gumapang sa aking katawan. Ang akala kong pagsubok ay simula pa lamang palangang isang mas madilim at nakakatakot na kabanata sa aking buhay. Kinagabihan nun, tumambay ako sa labas ng bahay namin. Nakaupo ako sa isang silang yantok, tulala at may malalim na iniisip ang dami kong pinagsisihan. At isa na doon ang paglabas ko ng hapong iyon, ang pagbili ng soft drinks, at ang hindi ko pagriyak sa kakaibang kilos ng tindera. Dapat sana ay pinalitan ko ang soft drinks na alam kong binuksan na at natagalan sa loop ng bahay niya. Pero syempre, nangyari na ang nangyari. At aminado rin akong nagsisi ako na nagustuhan ko si Elena, lalo na't dahil sa kanya. Mararanasan ko ang isang bagay na higit pang mas nakakatakot kaysa sa mapabintangan. Dahil sa gitna ng aking pag-isip, biglang may malakas na pumalo sa likod ng ulo ko. Nawalan na naman akong malay. Nagising ako sa isang napakadilim na lugar. Dama ko rin ang matinding lamig ng paligid at ang tunok ng mahinang lagaslas ng tubig. Nasaan ako? Saka, bakit naman ako nandito? Hoy, bakit ako nandito? Sino ang nakdala sa akin dito? Isang malamig at kumakaluskos na boses ng isang matanda ang sumagot mula sa kadiliman. Mabuti naman at gising ka na ha? Sino ka? Bakit ang dilim dito? Bakit ako nandito? Ano bang kailangan mo sa akin? Malaki ang kasalanang nagawa mo, kaya ka nandito. At kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka na makakalabas. Ano? Ano namang kasalanan ko? Bakit? Nakamali kang babaeng biniktima mo. Wala kang alam sa pagkatao niya, pero ang lakas ngang lupmang lapas tanganin siya. Sino ka ba? Anak nga amo niya na akala mo ay mabait, pero may demonyo palang tinatago sa katawan. Si Elena ba ang tinutukoy mo? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya eh. Hindi ako, biktima lang din ako. Sinungaling ka, sinira mo ang buhay ng apo ko. Wala akong pakialam kung ayaw mong maniwala. Basta ako, alam ko sa sarili kong wala akong kasalanan. Kaya alisin mo ako dito. Ano bang lugar ito? Nasa lugar ka lang naman kung saan may nakatirang aswang. Ano? Hoy, pakawalan niyo ako dito. Nasaan ba yung daanan? Buwisit, wala akong makita. Ah, tulungan niyo ako. Sa pag-atras ko, hindi ko namalayan na may malalim na bahagi pala sa liko ko at nahulo ako sa napakalamig na tubig. Sige, hugasan mo ang sarili mo para hindi na ako mahirapang linisin ka bago kita kainin mamaya. Tulungan niyo ako. Wala akong kasalanan. Maniwala kayo. Hindi ako ang gumawa nun kay Elena. May ebidensya kami ipapakita. Hinihintay lang yung resulta. Yung soft drinks na ininom ko, may gamot silang nilagay doon. Ang lamig dito. Maniwala po kayo. Hindi ako, Elena. Elena, hindi ako yung gumawa nun sa iyo. Bakit ba ako lagi? Bakit pinipilit niyo ako? Hindi ako iyon. Matibay ang ebidensya na ikaw.
kaya pasensya na lang siguro. Pero huwag kang mag-alala, babaliwin muna kita sa takot bago kita lantakan. Ano ka ba ni Elena? Bakit mo ito ginagawa para sa kanya? Ako lang naman ang kanyang lola. At kung sino man ang nananakit sa apo ko, magbabayad. Lola ka ni Elena, isa kang aswang. Kaya nga sabi ko, bago mo pakialaman ang isang babae, kilalanin mo muna. Alamin mo ang pagkatao niya. Lola, maawa po kayo. Alamin niyo muna yung katotohanan. Hindi po ako. Mabuting tao po ako. May pangarap po ako sa buhay at meron po akong respeto sa apo niyo. Alam din ni Elena iyon. Alam niyang mataas ang pangarap ko kaya hindi ko magagawa yung nga katarantaduhan na ipinabibintangan ninyo. Hindi ko po gagawin iyon. Kaya parang awa niyo na, Lola. Kumakayot yung tatay ko sa abroad para lang makatuntong ako sa tuktok ng gusto namin. Hindi pwedeng masira iyon ng dahil lang sa naniniwala kayo sa isang pagkakamali. Maawa kayo sa magulang ko. Ako lang ang anak nila. Wala akong kasalanan, Lola. Wala po talaga akong kasalanan. Ngunit pagkatapos ng aking mga pagsusumamo, wala nang sagot akong narinig. Tanging ang alingaw-ngaw lang sarili kong boses at ang patangang. Tubig mula sa itaas ng kuweba ang aking naririnig. Nanginginig ang buong katawan ko sa lamig ng tubig. May nakapa akong isang malapat na bato at doon ako kumapit para makaahon. At dahil wala pa rin akong makita, pinili kong gumapang at kumapakapang ang isang maayos na maupuan. Nanunuot sa kalamnan ko ang lamig at nagsimula na akong makasipon. Walang ibang nangyari sa akin, ngunit ang kadiliman at ang banta sa aking buhay ay isang matinding parusa na. Pinili ko na lang noon ang mahiga at mabaluktot na parang aso sa isang sulo. Niyayakap ang sarili kong mga tuhod para sa kaunting init. Doon, sa gitna ng kadiliman at kawalan pag-asa, hinayaan kong bumagsak muli ang aking maluha. Hindi na dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa purong takot. Takot sa isang nilalang na hindi ko nakikita at sa isang parusang hindi ko dapat tinatamasa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakahiga doon sa lamig. Nakaidli pa yata ako ngilang sandali at nang magising naman ako, matinding ubo na ang inabot ko. Madilim pa rin sa lugar na iyon at parabang nasa pinakasulo akong kuweba. Grabe ang lamig dito. Madilim pa rin. Ano bang gagawin ko? Gusto ko nang lumabas dito. Diyos ko, tulungan niyo naman ako. Alam mo namang wala akong kasalanan, huwag mo naman akong pabayaan dito. Bigyan niyo po akong tulong. Sigurado, nang alala na si Mama sa akin. Ayoko silang umiyak dahil sa akin. Sana makonsensya si Clara at sabihin niya ang buong katotohanan. Kung sino man ang may hawak sa kanya salig, sana makaroon siyang tapang na magsalita. Iyon lang ang tanging paraan para hindi ako madiin sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Si Elena, sana maisip niyang hindi ko iyon magagawa. Sana man lang, may kaunting bahagi sa kanya na nagdududa sa mga akusasyon. Hindi pwedeng iyak lang ako doon. Kaya sinubukan kong gumapang para matunton ang daan palabas. Sobrang dilim talaga. Kahit anong dilat ko, wala akong makita. Kaya hindi ko masabi kung saan ako banda gumagapang. May takot rin ako noon na baka may makapa akong ahas at tuklawin ako. Pero higit na mas nakakatakot ang aswang. At siya ang gusto kong takasan. Maya-maya pa, may nakita akong isang maliit na liwanag. Hindi ito alitap-tap. Ito ay liwanag mula sa isang gasera. Papalapit ito sa akin. Agad akong umatras, nanginginig sa takot. Baka ito na ang katapusan ko. Ngunit habang papalapit ang liwanag, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Elena. Sigurado ka bang hindi talaga ikaw? Boses niya iyon. Kasunod nun ay ang boses ng matanda. Sinabi ko kay Lola na huwag kang sasaktan dahil baka totungang hindi ikaw. Wala pa namang nananagot sa nangyari sa akin Nakpakita si Elena, hawak ang isang gasera. Ang muka niya ay punong awa at pagkalito. Bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin, Elena? Wala naman akong pinakitang masama sa iyo. Kahit nasa bahay ka, mas pinili kong makipagkwentuhan sa iyo kaysa gawin ang hilig ko. Tapos pag-isipan mo akong ganyan, hindi naman ako manggagahasa. Ano bang tingin mo sa akin? Bakit nga iniwan mo ako doon? Bakit ka umalis? Sana lang ginising mo ako. Hindi mo ba naintindihan? Nagising ako na walang damit, Elena. Wala kang damit, nakatali ka. At isa lang ang ibig sabihin nun, gusto nila akong pagbintangan. Pero hindi kita iniwan doon na nasa ganong sitwasyon lang. Kinalagan kita at umalis ako kasi takot ako. Elena, parehas tayong biktima dito. Pero bakit? Imbes na magtulungan tayo, naniniwala kayo sa nag-frame up sa akin. Pero bakit ka nga nandun? Hindi ko nga alam. Alam kong hindi mo alam. Siyempre,
Sabihin mo sa akin kung anong huli mong naalala. Kumain ako ngang inihaw kasama si Paolo nung una siyang umuwi. Tapos ako, bumili pa ako ng soft drinks noon. Tapos yung soft drinks na iyon yung dahilan kung bakit ako nahimatay. Si Clara ang nagtinda sa akin. Natagalan pa nga siya na may bigay sa akin iyon. Dinala niya pa yung inumin sa loob ng bahay niya. Si Clara, may kuya siyang si Carlos, tama. Hindi niyo rin pwedeng pagbintangan si Carlos kasi wala kayong pruweba. Kasi nga, ang pruweba makikita sa iyo. In-frame up nga kasi ang nangyari. Biktima ako, Elena. Paulit-ulit na lang tayo Kaya pakawalan niyo na ako dito. Wala naman akong kasalanan sa inyo May 5 o 6 na beses ko na yata sinabi iyan. Biglang umaling-aungaw muli ang boses ng kanyang lola mula sa kadiliman. Uwi ka lang sa isang kondisyon. Ano iyon? Nailihim mo kung ano kami. Wala namang problema iyon Basta hayaan niyo lang akong makauwi. Makipagtulungan ka sa amin at simulan natin iyan kay Clara. Kay Clara, papatayin niyo siya, paaminin. Ano bang gagawin ko? Simple lang. Palabasin mo siya sa bahay nila at dalhin mo siya sa lugar na walang tao. Anong gagawin niyo? Sasaktan niyo ba siya? Sinaktan ba kita? Hindi naman, pero nakakatrauma ang ginawa niyo sa akin. Pero hindi kita sinaktan. Hindi ako nananakit ng tao. Pero dahil dito sa nangyari sa apo ko, parang hindi na pwede ang hindi ako manakit. Pero doon lang sa may sala. Kung talagang pareho kayo ng apo ko na biktima rito, abay patunayan mo. Kailangan mong tulungan kaming mahanap ang totoong salarin. Lahat ng galit sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang manipis na sinulit ng pag-asa. May pagkakataon akong linisin ang pangalan ko. Ngunit ang kapalit ay ang pakikipagsabuatan sa isang nilalang na kumitil na sana sa akin. Tiningnan ko si Elena. Nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon at sakit. Katulad ko, gusto niya ring makamit ang hustisya. Sangayon ako, sabi ko sa mahinang boses, mahirap lang tanggapin na ginawa ninyo sa akin ito. Masama ang loob ko sa iyo, Elena. Hirap akong pakisamahan ka sa masandaling ito. Ngunit sa isip ko rin nun, kung kaya akong traidurin ng mataong malapit sa akin, bakit hindi ko kayang gamitin ang sitwasyong ito para sa sarili kong kapakanan? Pumasok ka muna sa bahay. Sabi ni Elena na tila hindi pinansin ang sama ng loob sa aking boses. May dala akong damit mo. Magpainit ka muna doon. Paano ka nakakuhang damit ko? Basta, may paraan ako. Di ibig sabihin niyan. Masasabi ko bang mananakaw ka? Wala akong ninakaw, Marco. Nakuha mo ang damit ko. Malinaw na hindi yan alam ni Mama. Hindi nga ako magnanakaw. Pareho lang iyon sa hindi ako rapis. Pero nandito ako dahil iba ang tingin niyo sa akin. Dahil nga hindi ko alam kung sino ang gumawa sa akin noon. Paulit-ulit na lang tayo, Marco. Kasi hindi mo matanggap, Elena. Hindi ko ito dapat naranasan. Napakabuti nga ang pakikitungo ko sa iyo. Pero ang masakit lang, hindi ka nakisip na na-frame up lang ako. Basta na lang kayo naniwala at humusga. Narinig ko ang sinabi mo sa loob ng kuweba tungkol kay Clara. At doon ako mas nakumbinsi na hindi ikaw. Kaya pinapunta ka ni Lola dito, ginawa namin ito para makakuha ng ibang clue. At hindi mo ako masisisi, Marco. Biktima ako. At yung pinagdaanan ko, mas masakla pa sa pinagdaanan mo. Lumabas ka sa kuweba, buo ka pa rin. Ako, pagkatapos ng gabing iyon, sirang-sira na ako. At ang nakakapagtaka lang, sa dinami-daming lalaki na pwedeng i-frame up, bakit ikaw pa? Tanong ko rin talaga iyon. Ngunit may isang bagay na alam kong pwedeng maging dahilan. May gusto ako sa iyo, Elena. At hindi lang ako ang may alam. Mga tropa ko, alam nila iyon. Pwedeng nakarating na rin sa iba, lalo na sa tunay na gumawa noon. Kinabukasan habang nasa bahay, dumating ang resultang ng test na pinagawa ni Mama. At gaya ng inaasahan, nalaman nga na may gamot na pampatulok na inilagay sa inumin ko. Agad niya itong inabot sa pulis na humahawa ng kaso. At doon kahit papaano, bahagyang nalinis ang pangalan ko. Ngunit kahit na ganun, hindi pa rin ako tuluyang naabswelto. May suspetsa pa rin, pero konti na lang. Naku, buti naman at nadetect yung gamot doon. Medyo tanga nga yung gumawa sa akin noon kasi hindi kinuha yung plastic na soft drinks. Nakuha patuloy ni Mama. Oo nga gagawa na nga lang krimen, hindi pa pulido. Pero magaling siyang magtago. Sa palagay mo kaya tol, sino kaya iyon? Wala rin akong ideya Sa gitna ng kaunting ginhawa na naramdaman ko, alam kong hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan, muli kaming nakita ni Elena sa isang tagong lugar. Kailangan nating gawin ang plano, Marco.
Kailangang mapaminatin si Clara. Alam ko, propano, simple lang. Yayain mo siyang lumabas. Sabihin mong may emergency. Ako na ang bahala sa kanya pagkalabas niya. Ang boses ni Lola Sepa ay biglang umalingaw-ngaw mula sa isang malaking puno sa likod namin na napatindi nga aking mabalahibo. Nangingini man sa takot, tumango ako. Para matapos na ito, gayahin niya na pag-usapan, pumunta ako sa tindahan ni Clara. Sarado na ito, ngunit kumatok ako. Clara, si Marco ito. Nang buksan niya ang pinto, baka sa mukha niya ang gulat at kaunting takot. Anong kailangan mo, Marco? Gabi na. Pasensya na sa abala. Pinapunta kasi ako ni Mama. Kailangan daw niyang ang tulong mo, may emergency lang daw. Bakit ako? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Kasi importante daw Tungkol daw sa utang niya sa iyo. Babayaran na raw niya lahat. Sa pagbanggit kong pera, tila nagbago ang ihip nga hangin. Sandali lang, magbibihis lang ako. Lumabas siya makalipas ang ilang minuto at sumama sa akin. Habang naglalakad kami sa isang madilim na eskinita, bigla na lang may aninong mabilis na gumalaw mula sa gilid. Isang iglap lang. Tinakpan ang bibi ni Clara at hinilas siya sa kadiliman. Hindi na ako lumingon pa. Tumakbo ako palayo. Nanginginig at kinakabahan. Bumalik kami sa kuweba. Naroon si Clara nakagapos at umiyak sa isang sulok. Ang dating tindera na tila laging galit sa mundo ay isa na ngayong kaawa-awang biktima nanginginig sa takot. Pakawalan niyo ako dito. Sobrang dilim. Maawa kayo sa akin, wala talaga akong kasalanan. Sinong nautos sa iyo para lagyan ng droga ang inumin ni Marco? Boses iyon ni Lola Sepa, na tila nanggagaling sa lahat ng sulok ng kuweba. Wala akong nilagay na droga. Wala po. Hindi ko alam ang masinasabi niyo. Talaga bang hindi ka amin? Masasaktan ka dito. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo. Si Marco po ba ang nautos sa inyo? Hoy Marco, kahit anong gawin niyo, isa lang ang sagot ko. Wala akong alam na may nilagay na droga sa soft drinks mo. Ano ba? Anong lugar na ito? Pakawalan niyo ako dito. Sobrang lamig. Ang dilim. Habang pinapakinggan ko ang kanyang mapagsusumamo, naramdaman ko ang awa. Marco, paano kung wala din pala siyang alam? Impossible iyan. Nakpanggap lang siyang nakalimutan niya yung soft drinks sa loob ng bahay nila. Paano kung totoong nakalimutan niya nga? Malaki naman ang posibilidad na ang kuya niya ang naglagay, di ba? Pwede rin. Aswang ang lola mo, di ba? Wala siyang kakayahang malaman kung sino talaga. Aswang siya, Elena, hindi siya albularyo. Hindi naman siya sasaktan ni Lola Dian. Ang mabuti pa, lumabas na lang tayo kasi masyado na malamig. Naawa ka na. Ako, kasi wala na akong ganong pakiramdam sa katawan ko ngayon. Ubos na iyon. Hindi ko natiis. Habang abala si Elena at ang lola niya, dahan-dahan akong bumalik sa bungangangang kuweba. May dala akong tinapay at isang kumot. Inilapak ko ito malapit sa kanya, kasama ang isang maliit na flashlight. Hindi niya ako nakita, pero alam kong makikita niya ang iniwan ko. Kinabukasan, binalikan namin siya. Mas kalmado na siya, ngunit bakas pa rin ang takot sa kanyang nga mata. Kinakausap siyang lola ni Elena, at kami naman ay nakikinilang. Umaming ka na bata, para matapos na ang paghihirap mo. Sa pagod at takot, bumigay na rin si Clara. Totoong nakalimutan ko talaga yung soft drink sa Lucio, pero hindi talaga ako ang naglagay nun. Alam mo naman ang pakiramdam na pinagbibintangan, di ba? Pero linawin mo, sino ang kasama mo sa bahay nun? Nagluluto ng hapunan si mama nun. Si kuya naman, si Carlos, nanunot ng TV sa sala. Yung mga kapatid ko, naglalaro sa labas. Tapos ako, nasa tindahan. Saan mo inilagay yung soft drinks ko? Sa isang mesa sa sala, kasi sa baba nun nandun yung mga plastic at doon ko yon kinuha. Nawala lang talaga sa isip ko kaya nakalimutan ko ang kuya mo, si Carlos. Siya na ang papalit sa iyo dito, Clara. Pakiusap po, huwag po. Huwag niyo pong sasaktan ang kuya ko. Ganun ka-agresibo si Elena na malaman ang katotohanan. Wala siyang tiwala sa mga pulis, kaya idinadaan niya sa ganitong paraan. Pinakawalan namin si Clara, ngunit may isang malinaw na babala. Huwag kang magsasalita tungkol dito. Kung hindi, babalikan kita at isasama ko na ang buong pamilya mo. Takot na takot siyang tumango at tumakbo palayo. Ngayon, alam na namin na si Carlos, ang kuya niya, ang susunod na susi sa misteryong ito. Hindi siya hinuling ang aswang, ngunit alam namin na sinusundan na siya nito. Ang bawat gabi ay naging mas mapanganib. Hindi lang para sa mga may sala, kundi para na rin sa akin na nasangkot na sa isang madilim na kasunduan. Sa loop ng 2 makasunod na gabi, walang tigil ang alulong ng maaso sa aming baryo.
Isang tunok na nagdudulot ng kaba at takot sa mga matatanda. Isang senyales na may masamang nilalang na gumagala sa paligid. Alam kong si Lolas pa iyon. Alam kong sinusundan niya si Carlos. Hinihintay na ituro siya nito samga tunay na may sala. Hindi na ako mapakali. Bawat gabi ay binabantayan ko ang aking cellphone. Naghihintay ng tawag o text mula kay Elena. Ngunit wala. Tila ba pinuto na niya ang aming ugnayan matapos makuha ang impormasyong kailangan nila. Hindi ko na rin siya nakikita sa bahay para maglaba. Tila ba bigla na lang siyang naglaho kasama ang kanyang lola. Parang hindi naman iyon patas para sa akin at sa kapatid ni Clara. Naniniwala akong may paraan na mas maganda malola na iyon. Ang importante tapos na ako makipaugnayan sa kanila. Kinabukasan, isang nagbabagang balita ang sumalubong sa lahat. Isang balitang yumanig sa buong baryo at nagdulot sa aking matinding takot at pagsisisi. Tol, si Leo. Halika, dali. Si Paolo humangos na pumasok sa aming bahay, maputla at nanginginig. Anong nangyari kay Leo? Patay na siya, Tol. Natakpuan sa palayan. Agad kaming tumakbo papunta sa lugar kung saan natakpuan ang bangkay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, iyon mismo ang lugar kung saan ako nahimatay. Nagkukumpulan na ang matao. Nandun na rin ang mapulis, pilit na pinapalayo ang mausisero. Nakita ko ang katawan ni Leo nakatakip ng puting kumot, ngunit kitang-kita sa ilalim nun ang nakalat na dugo na bumahi sa damuhan. Nagsimula ang bulong-bulungan. Grabe, wakwa daw ang dibdib at tiyan, sabi ngang isang ali. Oo, at wala na raw laman loop. Sagot naman ng isang matandang lalaki, gawa itong aswang. Sigurado ako, ang tata ng demonyo, malinaw, napalunok ako at nalamig ang buong katawan ko. Naalala ko ang sinabi ni Lola Sepa, doon lang ako mananakit sa may sala. Naalala ko ang sinabi ni Elena, mas masala pa sa pinagdaanan mo ang pinadaanan ko, agad kong napagtanto ang lahat. Si Leo, ang isa sa mamatalik kong kaibigan. Ang kasama ko sa tawanan at inuman ay isa sa magumasa kay Elena. Hindi ako makapaniwala. Ang taong akala ko ay kaibigan ay isa palang halimaw. Ngunit kasabay ng pangingilabot ay isang pakiramdam ng konsensya. Naging bahagi ako nito. Ang impormasyong nakuha namin mula kay Clara ang naging mitsa ang kanyang kamatayan. Parang dinudurok ang puso ko sa bigat ng aking nararamdaman. Ayokong ganitong patayan. Kaya sa gabing iyon, walang alinlangan kong pinuntahan si Elena sa kanilang bahay. Madilim ang bahay nila. Tanging isang maliit na ilaw mula sa lampara ang nakasindi. Kumatok ako. Elena, si Marco ito. Ilang sandali pa. Bumukas ang pinto. Siya nga. Ngunit ang Elena na nasa harapan ko ay iba na. Wala na ang lungkot at awa sa kanyang mamata. Napalitan iyon ng lamig at galit. Anong kailangan mo? Ang lola mo. Siya ang gumawa nito kay Leo, hindi ba? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang akong malamig. Sumagot ka, Elena. Sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ba kayo dito? Kung sino man ang gumawa nun kay Leo, isa lang ang masasabi ko. Sabi niya sa matigas na boses, nakuha lang niya ang parusa na nararapat para sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parusa, pinatay siya, Elena. Kinalmot, nilapan na parang hayop. Hindi iyon parusa, pahihiganti iyon. Gawa iyon ng demonyo. Tumulo ang luha sa kanyang mata, ngunit hindi iyon luhang awa, kundi luhang naipong sakit at galit. Anong alam mo sa nararamdaman ko, Marco? Anong alam mo sa paghihiganti? Sinira nila ang buhay ko. Inalisan nila ako ng dangal. Araw-araw gabi-gabi, binabangungot ako ng mukha nila. Ang kamatayan ni Leo. Simula pa lang iyon, kulang pa iyon sa sakit na dinulot nila sa akin. Natigilan ako. Ang babaeng minsan kong hinangaan ay nagiging isang taong hindi ko nakilala. Ang biktima ay nagiging kasabwat na ngayon ng isang mamamatay tao. Pero mali ito, Elena. Hindi ito ang tamang paraan. Papatay kayong tao. Paano kung makamali kayong mapatay? Paano kung may madamay na inosente? Ang lola ko, hindi siya nakakamali, Marco. Nakikita niya ang kasalanan sa puso ng isang tao. At si Leo bulok ang puso nun. Alam naming hindi lang siya ang may sala. May mga kasama pa siya. At isa-isa, hahanapin namin sila. Isa-isa, pagbabayarin namin sila. Sino ang susunod, Elena? Sino pa sa makaibigan ko ang traidor? Ngumiti siya, isang ngiting mapait at nakakatakot. Makingat ka, Marco. Baka ang susunod na biktima ay ang taong pinakamalapit sa iyo. Pagkatapos nun, isinara niya ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa dilim, nanginginig hindi na sa lamig kundi sa takot. Ang misteryo ay unti-unting nalulutas.
Ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng mataong minsan kong tinuring na kaibigan. At ako ay nasa gitna ng lahat, isang saksing hindi makatakas sa madugong paghihiganting sinimulan ko ring buuin. 2 araw ulit ang lumipas. Ang alulong ng maaso ay tila naging normal na himik ng gabi sa aming baryo. Ang takot ay gumapang na sa bawat kabahayan. Pagsapit ng dilim, lahat ay nasa loop ng kanilang matahanan. Ang mapinto at bintana ay mahigpit na nakasara. Ang dating masayang baryo ay nabalot ng katahimikan at pangamba. Ako naman ay tila bilanggo sa sarili kong bahay at sa sarili kong isipan. Bawat tanino ay kahina-hinala. Bawat kaluskos ay nagdudulot na kaba. Ang mamukhang aking mga kaibigan ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isip. Sino sa kanila? Sino ang matraidor? Kinabukasan, ang katahimikan ay muling binasag ng sigawan. Isa na namang bangkay ang natakpuan at sa pagkakataong ito, si Jose naman, ang pinakatahimik sa aming grupo, ang naging biktima. Katulad ng sinabi ni Leo, isang karumadumal na kamatayan, natata na isang aswang, lalong kumunod ang nuko. Natipon ang manatitira naming kaibigan sa hindi kalayuan mula sa pinangyarihan. Kitang-kita ko sa kanilang mamuka ang hindi may pintang takot. Si Paulo, ang dating laging nakangiti at mapagbiro, ay nakaupo sa isang tabi. Nakasupsop ang mukha sa kanyang napalat. Grabe na ito, sino naman kaya ang sunod? Bulong ang isa. May galit sa atin, sa grupo natin. At alam nating lahat kung bakit, dahil ito sa nangyari kay Elena. Habang pinagmamasdan ko sila, ang awa ay napalitan ng galit at hinala. Ang bawat isa sa kanila ay suspek sa aking mamata. Ang kanilang takot, para sa akin, ay maaring takot ng isang taong may itinatagong kasalanan. Naghihintay na lang kanyang sariling kamatayan. Naalala ko ang sinabi ni Elena. Baka ang susunod na biktima ay ang taong pinakamalapit sa iyo, si Paolo. Siya ang pinakamalapit sa akin. Siya ang kasama ko sa lahat ng bagay. At siya rin ang naudyo sa akin na gawin ang isang bagay na naging simulang lahat ng ito. Nilapitan ko siya. Hinila ko siya palayo sa iba. Tol, pwede ba kitang makausap? Sige tol, maya-maya na konti. Ang hirap kasing tanggapin eh. 2 na sa kaibigan natin ang namatay. Dinala ko siya sa ilalim ng isang punong akasya, malayo sa pandinig ng iba. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Paulo, sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Elena? Nagulat siya sa tanong ko. Ang kanyang malungkot na mukha ay napalitan ng pagkalito. Ano bang pinagsasabi mo, tol? Pinatay si Jose. Pinatay si Leo. Tapos iyan ang itatanong mo sa akin. Alam mo, tol, kung ikaw, may rason din. Kasi ikaw ang kumumbinsi sa akin na ligawan si Elena, kahit alam mong may boyfriend na siya. Kaso ayaw ko. Tol, wala namang ganyanan. Hindi biro ang maparatang mo na iyan sa akin Kaibigan pa naman kita. Gaano ka kaya katoto sa akin, Paulo? Syempre toto ako. Ano ka ba? Ganyan ka na ba kapraning kaya pati ako pinagbibintangan mo na? Grabe ka naman, tol. Itong kaibigan mo ba talaga na sumusuporta sa iyo araw-araw? Pag-isipan mong ganyan? Pwede rin kasing ikaw. Dahil sa nangyari, parang lahat na lang pinag-isipan ko. Ang sabi ni Mama, huwag daw muna akong makipagkaibigan dahil malay ko, yung akala kong kaibigan ko, traidor pala. Sumama ang loob ni Paulo sa akin dahil pinabintangan ko siya kahit hindi naman seryoso ang pamimintang ko noong una. Pero ngayon, habang tinititigan ko siya, habang nakikita ko ang galit sa kanyang mata, mas lalo lang tumitibay ang hinala ko. Ako naman, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit bigla na lang akong nakaganito. Siguro dahil sa trauma, siguro dahil sa takot, o siguro dahil ang taong nasa harapan ko ay isang ngang magaling na aktor. Tumalikod ako at naglakad palayo, ngunit nagsalita siyang muli. Ganyan na lang ba, Marco? Matapos ang lahat, tatalikuran mo na lang ako dahil sa isang hinala. Paano kung ako ang susunod na mamatay? Sasabihin mo rin bang buti nga sa kanya? Huminto ako sa paglakad, ngunit hindi ako lumingon. Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Sa araw na iyon, hindi lang si Jose ang namatay. Namatay na rin ang pagkakaibigan namin ni Paolo. At ako, naiwang mag-isa sa gitna ng isang madugong investigasyon kung saan ang mabiktima ay ang aking makaibigan at ang berdugo ay isang aswang na aking naging kasapwat. Sa paglipas na mga araw, lalo akong naging praning. Hindi ko na rin nakita si Paolo mula nung guli naming pag-uusap. Tila ba nagtatago na rin siya marahil sa takot o marahil sa konsensya. Kinagabihan,
Habang kami ni Mama ay nakahapunan, muling umingay ang mga aso sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang alulong ay mas malapit, mas desperado. Maya-maya pa, isang malakas na kalabok ang yumanik sa aming pintuan. Tol, tulong. Buksan mo yung pinto, tulong. Si Paulo iyon. Anak, si Paulo nga. Oo nga po, ma. Teka lang po, papasukin ko lang. Nakalangan man, binuksan ko ang pinto. Bumaksak sa sahig si Paolo, punong galos at putik, humahagulhol. Tol, tulungan mo ako. Hinahabol akong aswang. Aswang! Saan? At sa paglingon ko sa labas, nakita ko ito. Isang nilalang na nakatayo sa aming gate. Mahaba ang mga kuko, namumula ang mga mata, at ang anyo nito ay tila pinagalong tao at isang mabangis na hayop. Hindi ko na nakilala ang matanda na nag-anyong aswang, at noon pa lang talaga naging malinaw na ang lola iyon ni Elena. Sobrang nakakatakot siyang tingnan, at dahil doon bumalate ang kilabot sa buong katawan ko. Isinara ko agad ang pinto at nilok. Hinila ko si Paulo Palop. Diyos ko, ano iyan? Umalis ka diyan, anak! Lola, anong ginagawa niyo dito? Biglang nagsalita ang nilalang sa labas. Ang boses nito ay garalgal at hindi makatao. Isa siya sa gumahasa kay Elena, Marco. Ipaubaya ko siya sa iyo. Pero sisingilin ko pa rin ang iba. Sandali, teka, huwag ho kayong pumatay. Ngunit mabilis siyang naglaho sa dilim. Sumisigaw sa takot si Paolo. Ako naman, agad kong nilapitan si mama na nanginginig sa takot at hinila ko siya paakyat sa kwarto. Marco, buksan mo. Tulungan mo ako. Buksan mo ngayong pinto. Ah, Tol, may sugat ka? Oh, Tol, tulungan mo ako, Tol. Hinawakan ko siya sa kwelyo. Ang sabi niya, Paolo, isa ka sa kanila. Toto ba iyon? Ah, Kwan, isa ka sa kanila. Tama, hindi ba? Umiyak siya ng malakas. Sorry, Tol. Tama na iyan, Marco. Anak, bakit, Tol? Kaibigan kita, kaibigan kita. Isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Kung ganun pala, suporta mo sa akin habang pinabibintangan ako. Pagka iyon, hayop ka talaga. Totoo pala ang bintang sa akin, hayop ka, Tol. Sorry, naging tarantado lang ako. Pagiging tarantado. Ang ginawa niyo sa akin, hindi pagiging tarantado lang iyon. Naging masama ba ako sa inyo? Kapag may kasiyahan kayo, bukas ang bahay ko para sa inyo. Pero bakit niyo ito ginawa sa anak ko? At kay Elena, anong kasalanan ng babaeng iyon sa inyo? Ano bang dahilan to? Ano bang tingin niyo sa akin? Ganito ba ako kadaling bulihin? Mababang tao? Sino ba kayo para bulihin ako, ha? Kung may problema kayo, nandiyan ako. Kahit pera pa iyan. Tol, yung pinapadala pa nga sa akin ng tatay ko, di ba? Lumalamon pa nga kayo? Umiinom din kayo? Tapos ginawa niyo iyan sa akin. Dahil ba ano? Hindi ko kayang maging katulad niyo. Hindi ko kayang ligawan yung babaeng alam kong may nobyo. Pero iyon yung gusto niyo. Sinusukat niyo ba ang tata ko kaya nilagay niyo ako sa sitwasyon na mapang-abot kami ni Rico? Nagsisisi ako, Tol. Matapos ng gabing iyon, pasensya na talaga. Nalasing ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Sila ang nakplanong lahat. Patawarin mo ako, Tol. At yung kay Rico, huwag mo siyang tignan na parang malinis siya. Labasan ng katotohanan ito. Siya ang may kasalanan sa lahat kasi sa kanya ang desisyon. Anong desisyon? Binenta niya ang girlfriend niya sa amin. Nag-ambagan lang kami para mabili iyon. Yung nakikita mong bangayan namin. Tol, pagpapanggap lang iyon para hindi kami mahuli. Anong binenta? Si Rico. Binenta si Elena. Ipinay niya ang girlfriend niya. Kasi sinisingil sa malaking utang ang nanay niya. Kapag hindi iyon nagbayad, makukulong ang nanay niya. At si Elena ang huli niyang paraan. Si Kulo, yung naksulsol kay Carlos para gawin iyon sa iyo. Dahil nayayabangan daw siya sa iyo. Masyado ka raw matalino. Pero Tol, sorry talaga. Sorry talaga. Nasaan ang makaluluwa ninyo, Paolo? Bakit niyo ito ginawa kay Elena? Sinira niyo ang buhay ng napakabuting babae. Tapos kay Marco, ginawa niyo iyon sa kanya dahil tingin niyo mayabang. Dahil matalino siya. Matalino talaga ang anak ko. Dahil alam niya kung paano mahalin pabalik ang mamagulang niya. At alam niya kung ano ang tama at mali. At sa ganoong talino, walang-wala doon si Kulo dahil puro kabulastugan ang ginagawa niya. Tapos sinabayan mo pa siya, Paolo. Wala na akong masabi sa iyo, Tol. Kundi nakakagalit ang kawalang hiyaan mo. Napakawalang hiya mo. Nakakahiya kang maging kaibigan. Ngayon, kung ayaw mong mamatay, sumuko ka. At sabihin mo lahat ng katotohanan. Kung gusto mong patawarin kita, lumong-lumo ako sa nalaman ko noon.
Sobrang naawa ako kay Elena at galit na galit ako sa mga kaibigan ko, lalo na kay Paolo. Ang sakit, ang bigat. Ang taong tinuring kong kapatid ay isa sa mga sumaksak sa akin ng talikuran. Sa sobrang sikip ngang nararamdaman ko noon, lumabas ako at hinanap si Elena. Kahit saan pa siya nagtatago, alam kong kailangan niyang karamay. Ganun pa rin ang ruta ko, sa bahay niya. At nang makarating ako doon, narinig kong nagsisisigaw si Rico na parang nagmamakaawa. Elena, pigilan mo siya. Papatayin niya ang sarili niya. Ano, Sheena, agad kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Rico na nakagapos sa isang upuan at si Elena naman ay nasa ibabaw ng isang silya. May talisalik at handa nang sipain ang upuan na pinapatungan niya. Nagsisisigaw si Rico ngunit hindi siya pinapansin ni Elena. Mabuti na lang talaga at naabutan ko. Mabilis kong itinayo ang upuan at saka siya binuhat para hindi sumikip ang talisalik niya. Bitawan mo ako, Marco. Sinira niya ang buhay ko at ngayon, ipapakita ko sa kanya kung paano ko iwan ang malupit na mundong ito. Huwag mong ipakita sa kanya na natalo ka. Hindi sa ganitong paraan siya dapat parusahan. Hindi ikaw, Elena. Kaya itigil mo ito. Huwag mong ituloy. Pero wala na akong pamilya. Para saan pa? Pero nandiyan pa ang lola mo. Lumalaban siya para sa iyo. Ang lola ko na pumatay. 3 na ang pinatay niya. At mas gusto kong makita silang nakakulong. Pinilit kong mapaalis siya doon. Pareho kaming bumagsak sa saik matapos ko siyang makuha. Umiyak na pasasalamat si Rico dahil sa pagdating ko. At si Elena naman, sinigaw sa mukha nito mismo na hiwalay na sila. Mahirap para kay Elena na tanggapin ang lahat. Kahit pa sinabi ng nobyo niyang susuko ito. Susuko ako, Elena. Huwag mo lang sirain ang sarili mo. Magpatuloy ka habang pinakbabayaran ko ang ginawa ko sa iyo. Minahal kita, Rico. Pero bakit? Bakit sa lahat ng tao, ikaw pa? Dahil pinili niya ang pamilya niya kaysa sa iyo, Elena. Patunayan mo na handa kang sumuko. Pagbayaran mo lahat ng ito. Yung nangyari sa amin, 2 kayo ni Paolo, sumuko kayo. At sabihin niyo sa lahat kung sino ang kasapwat niyo. Ingatan mo siya, Marco. Huwag mo siyang payagan sa gusto niyang gawin. Susuko ako, pangako, nang gabi ring iyon, wala nang namatay. Hinatid namin si Paolo at Rico sa mga pulis. At pareho nilang inamin ang pagkakasala. Kinanta nila ang iba pa nilang kasama at lahat nga noon ay kaibigan ko. Bukod sa pagsuko nila, ang matao naman sa baryo ay tinutugis ang lola ni Elena. Nag-alala si Elena, baka kasi mahuli ito at saktan ng mga tao. Kailangan kong hanapin ang lola ko. Pero hindi ka pwedeng umalis, Elena. Kailangan ka dito. Marami pang katanungan ang mapulis sa iyo. Ako na lang. Pero biktima ka rin, anak. Kahit sino sa inyong dalawa walang pwedeng umalis. Diyos ko po, ang lola ko. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa akin. Pumatay kasi ang lola mo. At ibang kaso iyon, Elena. Sana ginamit niya na lang ang pagkaaswang niya sa tamang paraan. Sana hindi na lang siya pumatay. Sinamahan namin ni Mama si Elena na hanapin ang lola niya. Una naming pinuntahan ang bahay ng matanda sa bundok at pagpasok namin sa kuweba, nakita namin siya nakaupo sa isang malapat na bato. Lola, sumuko na sila. Kaya huminto na ako. May kasalanan silang ginawa sa iyo, apo. Pero may kasalanan din ako. Ayokong makita mong pinapatay ako nga tao. Pero kailangan kong magbayad. Ano pong ibig niyong sabihin? Itong bato, apo. Mangako kang ililibing mo ito kasama ang abo ko. Huwag mo rin itong lulunukin. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lola? Kapag iniluwa niyo po ang mutya niyo, mamamatay po kayo. May kasalanan akong nagawa sa mga tao. Pumatay ako ng 3 tao at may pinahirapan din akong 2 tao. Sapat na dahilan na iyon para gawin ko ito. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Elena nang makita niyang sinaksak ng matanda gamit ang isang punyal ang sariling tiyan nito. Nagulat si Mama kaya niyakap ko siya para hindi niya makita ang kaganapan. Pumikit lang din ako noon at pinakingan ang iyak ni Elena. Sapa dilat ng mga mata ko, naaktuhan ko ang pagluwa ng mutya ng matanda. At ang huling salitang iniwan nito sa apo ay ang pahinging tawad at pagsasabing salitang mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Lola. Patawarin mo ako sa mapagkukulang ko sa iyo. Tumagal pa ang pagtangis ni Elena hanggang sa maging abo na lang ang katawan ng lola niya. Ayos lang ba sa iyo, Elena? Na dito ka na lang sa amin. Sa bahay mo kasi, mas lalong maalala mo ang masasakit na napagdaanan mo. Nandito kami para sa iyo. Naghirap ako. Oh, pero falit naman iyon, Elena. Hinayaan niyo lang ako doon.
pero hindi niyo ako sinaktan. Saka isa pa, napatawat naman kita agad nun, kaya ayos lang sa akin na dito ka. 2 buwan ang makalipas, niligawan ko na siya. Wala namang komento sa akin si mama. Nakikita niya rin kasi kung gaano kamahalaga si Elena sa bahay, lalo na sa amin. Kaya nga, kasabay nga resulta ng board exam ko, napasado naman, sinagot niya rin ako. Saktong umuwi din nun si Papa. May question lang noong una tungkol kay Elena, pero sa huli ay tinanggap niya rin, tungkol naman sa pagpapatawad. Ibinigay ko na iyon sa mga tropa ko, pero hindi na kami tulad ng dati. Nananatili silang isang madilim na paalala ng isang pagkakaibigang nasira ng inggit at kasakiman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming pagsubok ang dumating. Mga pagsubok na sumira sa aking pagkatao at mga pangarap. Ngunit sa gitna ng kadiliman, doon ko rin natakbuhan ang isang liwanag. Isang pag-ibig na nabuo mula sa abong ng trahedya. At iyon, para sa akin, ang pinakamahalaga sa lahat.